Hi guys, today we're going to review the Aerox version 2 at titignan natin kung ano yung mga specs na meron itong Aerox version 2. So what we have here is the black version. Meron din kayong ibang option na pagpipilian. So what we have here is the color black. So magsimula tayo sa kanyang engine. So pasensya na kayo guys, di pa nalinisan tong ating Aerox na hiniram natin. Ang engine ng Aerox version 2, 155cc, single overhead cam, 4-stroke, 4 valves na may lakas na 5.1 horsepower. Almost the same lang din sa NMAX 155. So mas iba lang yung look nito, mas iba yung datingan nito. Kasi mas aggressive kumpara sa NMAX itong Aerox. Kasi nga itong Aerox parang sporty, no? So kita nyo yung design niya. Kung tinignan natin dito sa may bandang harapan, makita mo yung mga kantuhan. Matulis. May tulis siya dito. Matulis yung kanyang pagkakagawa sa kanya. So kung galing ka sa 125cc na mga motor, which is mas maliit kumpara dito, ito napakalaki na talaga nito. Itong nire-review nating Aerox version 2 ngayon hindi pa siya keyless, no. Meron pa siyang conventional na susi. Ito yung kanyang susi, no, which is napakalaki compared mo sa ibang mga motor. Ganito yung susi ng Aerox. Para mabuksan mo yung kanyang upuan is ipupunta mo lang siya doon sa may open. Yan. Tapos pwede mo nang pindutin tong fuel at seat. Pindutin natin sa seat. Ayun, tumunog na siya. Yan. Very spacious naman yung kanyang luggage storage, which is I think 25 liters ata to. Hindi ako nagkakamali. So, pwede mong paglagyan ng ibang mga gamit, kapote, yung helmet mo. I think kakasya dito yung isang full face helmet. Pero depende sa helmet. Meron kasi yung mga helmet na malaki yung shell. Meron din yung mga mas maliliit. Pero half face helmet, siguradong kasya dito kasi sobrang laki ng kanyang storage. Dito naman tayo sa kanyang upuan. At dito sa kanyang upuan is dito tayo sa kabila, baka hindi masyadong makita. Ayan. So, itong upuan niya is two-toned texture. Dito sa may bandang labas, medyo smooth yung kanyang finish. Pero dito sa may bandang loob is meron siyang texture na magaspang, parang liha type. So, pag umupo ka dito, hindi ka ma-i-slide, makapit yung upuan. Isa pa sa nagustuhan ko dito is yung kanyang tahi. Napakaganda yung stitching na ginawa nila dito. Parang papuso yung ginawa nila. Dito mas mababa, and then dito sa may pillion seat mas mataas ng kaunti. At meron ding nakalagay na Aerox. So itong upuan ng Aerox version 2 mas maganda kaysa sa upuan ng NMAX na version 2, which is napakasimple lang nun, pero dito may mga stitches which is bagay na bagay dun sa pagka-bulky niya. And then, buksan din natin yung kanyang fuel. Ayan. So, yung ibang mga fuel, yung takip nila, hindi, itong takip outer na takip, pakabila yung bukas. Ito namang Aerox, papunta dito sa'yo paharap. Tapos, yung may paglalagyan siya ng, dito, ayan. Itong space na to, pwede mong ilagay itong gas cap dyan pag nagpapagas ka. Very convenient. So, ang max capacity pala nito, itong fuel tank niya is 5.5 liters. So, medyo malaki na rin at malayo-layo na rin yung mararating mo dun sa kanyang fuel tank capacity. Gas consumption naman, itong motor na to based sa Yamaha is umaabot ng 40 km per liter. So of course, depende na rin yun kung paano kayo magmaneho ng motor. Kung waswas kayo ng waswas, mas malakas siya sa gasolina. So depende yun sa riding habit ninyo kung paano kayo mag-drive. So yung 40 km per liter, considering na 155cc itong motor na to, napakatipid na nun sa isang 155cc na ganito kalaking motor, no? Ayan, punta naman tayo sa kanyang cockpit. Try natin siyang upuan. Ayan, pag nandito ka, so for reference, 5'8" ako, 173 cm, 5'8" or 5'9",
So ganito yung aking upo dito sa motor na to. Sakto lang naman, hindi tumatama yung tuhod ko sa may bandang harapan. Yun nga lang, ang disadvantage nito compare doon sa mga ibang mga scooters gaya ng Yamaha NMAX at Yamaha PCX ay Honda PCX is hindi mo pwedeng iunat yung paa mo. Meron ka lang limited na pag-aapakan. Dito lang, atras mo ng unti, paharap mo. Hindi kagaya ng mga NMAX, PCX na pwede mong iunat yung paa mo. Goods yun for long rides kung nangangalay ka na. Dito sa Aerox, ito yung kanyang cockpit. Buksan natin. Ayan. Ito yung kanyang digital gauge. So makita natin dyan yung kanyang RPM indicator. Hindi ko alam kung bakit magkabilaan yung RPM indicator nito. Kasi mostly isa lang eh. Tapos yung sa kabila, ibang information naman. So try natin buksan. Ayan. So, nandyan yung RPM niya. Ayan. So yun yung kanyang tunog. Pakinggan natin yung kanyang medyo tahimik pa siya kasi bagong-bago pa tong motor na to. Mababa pa lang yung tinakbo niya. Tignan natin kung ilang odo na yung tinakbo. Sa odo niya is 2,111. So, pwede nyo makita dyan yung iba pang information. Dito nyo mapipindot yun sa may ayan, menu na nakalagay. So, hindi po to passing switch, ano? Menu yan. Kasi yung ibang mga motor, passing switch dito. Itong switch na to, passing switch yan. Pero dito sa Aerox, hindi sa passing switch. Menu siya. So, pag pinindot mo yan, mag-iiba yung mga information dito. Nandyan yung trip indicator, nandyan yung odometer natin, trip 1, trip 2, at yan yung average fuel consumption, 38.9 km per liter. So yung speedometer, nandyan din yung ating orasan, tapos ito yung ating fuel gauge natin. So overall, napakaganda, very aesthetic nitong panel gauge ng Aerox version 2. Pero pagdating dun sa Aerox version 3, fully ano na yon, TFT display na yon. Hindi nakagaya nito na digital lang. Pero overall, napakaganda. Nagagawa niya naman kung ano yung trabaho niya. Papakita niya sa yung speed, oras, fuel gauge. So dito sa right side, makikita natin dito yung kanyang hazard switch. Ayan, may hazard switch na rin siya. Tapos yung kanyang starter button. Then dito sa kabila, yung menu. And then, high and low. Tapos, yung kanyang turning signals. Tapos, busina. Which is, napakalakas ng busina. So, dito sa kanyang handle grip, ganun pa rin. Parang medyo maliit yung kanyang handlebar. Kasi dito sa dulo, parang maliit lang dito eh. Sa Honda kasi, medyo mas malaki, mas mahaba. Kaya parang mas putol tignan. Dito sa kanyang brake lever sa kanyang left side, meron siyang lock. Ayan, sagad nyo lang tapos pindutin nyo pababa. So maglalak na yung motor, nakapreno siya sa likod. In case na nandun kayo sa incline na road, hindi siya didiretso, nakalak yung preno. Tapos kung tatanggalin nyo, taas nyo lang, babalik na ulit sa dati. Tayo sa kanyang harapan, nandyan yung naka-on yung kanyang daytime running light, yung kanyang DRL, so napakaangas. Hindi siya diretso, no? Meron siyang hati dito. Ayan, meron siyang hati. Isa natin yung kanyang ilaw. So yan yung kanyang low. Pag naka-open yung DRL at naka-low siya, ganyan yung kanyang bato ng kanyang ilaw. Try natin i-high. So ganyan naman pag nakabukas lahat, yung low tsaka yung high niya nakabukas. Tingnan natin kung ano yung bato ng ilaw. So, hindi ko alam kung nakikita nyo, pero ganyan yung high niya. Yan. Na-drive ko na to sa gabi, hindi naman gaano kalakas yung ilaw niya, no? So kung kailangan nyo maglagay ng mini driving light, pwede nyo palagyan dito sa may bandang ilalim kung hindi kayo satisfied doon sa kanyang ilaw. And then dito naman tayo sa kanyang bandang likuran, sa kanyang tail light, pahaba na lang siya. Yan, pahaba na, parang mayroon siyang konting triangle dito sa gilid. Doon kasi sa bagong Aerox Turbo is nakapatayo na yung kanyang tail light sa likod. Dito naka-horizontal pa lang siya. Kanyang turning signals naman, natin yung kanyang turning signals. Ayan, LED na lahat ng kanyang turning signals. Ang problema lang dito sa ganitong turning signals na hindi siya
integrated dito sa kanyang taillight. Minsan pag nasipa mo ito, yung ko lang kung matatanggal to eh. Delikado rin pag naka-oscillate masyado. So sana kung pwedeng gawin ng Yamaha, integrate na lang nila dito sa taillight. Mas maganda siguro. So tignan natin yung kanyang brake. Dito sa harapan is meron siyang single caliper, single disc brake. Pero sa may bandang likuran, drum brake pa rin itong bandang likod. So hindi siya disc brake. Kaya yung size ng gulong niya is 140/70 by 14. Tapos ito naman sa may bandang harapan is 110 by 80 by 14. So ang laki ng gulong, very stable sa daanan. At meron din pala siyang small pocket dito. Ayan, press nyo lang. Ayan. So ayan. Hindi lang yung hindi kasya yung try natin yung cellphone ko. Hindi kasya yung cellphone dito. Napakaliit. Kung sana dito nila nilagay yung niya. Tapos medyo paloob. Pero design yan ng Yamaha. Sila yung. Tapos meron tayong charging port dito na kailangan mo pa ng adapter. Hindi siya USB type. So pag nag-charge ka, hindi mo rin malalagay dito yung phone mo. Papunta dito, maglagay ka na lang dito sa taas ng phone holder. Tapos papunta dito yung charger. So dito sa kanyang side mirror, katulad pa rin ng mga normal na Yamaha na side mirror, dahon type na side mirror. Meron din siyang emblem dito. Logo, emblem. Ayan. So I think yun lang yung review natin sa Yamaha Aerox at napaka solid ng motor na to. Ang price nito sa standard version is 123,000, 124,000 ang SRP ng Yamaha Aerox version 2. So yun guys yung review natin sa Aerox version 2. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe para ma-update kayo sa mga susunod nating motorcycle reviews. Peace!